Bakit titira yun doon? Bakit nagpunta na yun? Ha? Hindi, nasaan ang patulder? Pagil ka? Hindi pa ako nakabili. Hindi ka pa napunta? Nakapunta na, di pa bayad. Hindi nga doon sa bibili kang papel. Saan yung bibili ka? Mamaya na lang. Hindi ka tuloy patulder. Dalawa. Bayaran ko. Okay, Kano teka ba lang. bayad? Kano? Marami. 5 kulay tapos 2 black and Kano white. nga yun? Mga Ibig sabihin, 60. Tapos na ako. Pwede ka bumili para pag-bumili. Okay, magandang umaga uli. So, I'm back kasi uulitin natin yung discussion kasi. Nagpa-print kasi, kaya meron kasi nagpapaprint kaya naistorbo sa oras. So, pasensya ka na kayo sa oras ha. Okay, pag-aaralan natin. So, pag-aaralan natin is all about math hacks and derive the formula. Ay, i-discuss natin for the live streaming, okay? May hello. Pasensya na kasi, naistorbo na kayo sa oras kasi meron kasi nagpapaprint. Gusto niyo mo bang matuto about sa math hack? Yung math live hack and din yung mga derive the formula? Huwag na kayo mag-memorize ng formula. Nakakabaliw na. Kaya ganun. So, umpisa na natin. Kanina lang kasi ang dami nanonood kasi mag-uumpisa sana ako ng trigonometric identities. Bigla naman nautusan na naman ang asawa ng kuya ko. May nagpapaprint. Ang dami nagpapaprint kaya gano'n. Ang piniprint kasi, yung mga modules galing yata sa DepEd kaya gano'n. Yung mga nag-aaral dyan, paki-comment down below. Kung nahihirapan kayo mag-memorize ng formula, huwag mo nang gawin, mag-derive the formula lang kayo. Mag-derive the formula lang kayo. Or kaya marunong ka mag-discarte. Okay. So, pag-uusapan natin yung math hack and derive the formula. Nakikita niyo sa sulat ko? Okay? So, pwede kayo magtanong. Wag lang mo yung mga higher math, mga integral, wala akong alam dyan. 1 versus 1 tayo algebra. Kung gusto mo, sige magtanong ka. Wag lang yung mga higher math, ha? Di ako engineer student, accountancy student po ako. Statistics, wala. Statistics, parang konti lang yung sa stat eh. Nung inaral ko ng 4th year high school, mode, median, tsaka yung average. Tapos, ungroup, tsaka group data alam ko nung high school, pero hindi ko pa nakukuha yung statistics and probability nung college, di pa ako nakuha yun. Okay? Meron dyan ka muna malapit na. Sige po, Mos. Huwag lang po yung mga higher math, ha? Mos talaga? Hinahamon mo ako? Hindi naman to competition, eh. Ay, grabe naman, 0 followers. Sa pag-aaralin natin is all about yung math hacks and derive the formula. Parang sa mga nag-aaral dyan, like sa mathematics, nahihirapan kayo mag-memorize ng formula, nakakabaliw, huwag mo nang gawin. Okay. So, naalala yung mga trigonometric identities, guys. Minamemorize nyo yung grade 10. Yung nakaraang mga 4th year high school, inaharal nyo yung mga trigonometric identities, mahalaga yan, minimemorize yun. Sa akin, hindi, ayoko. Muntik na ako bumaksak nun. Buti naman may nag-share sa akin ng yung hexagon. Tama ka, you'll be saved here. Magic pentagon po. Pentagon pa? Okay, pentagon daw. Hindi po siya pentagon, para siyang piatos, you'll be saved here. Parang piatos ang tsura, ang tawag doon, hexagon po, hindi po yung pentagon. Grabe ka naman. Magic hexagon, tama ka, hindi po yung pentagon, you'll be saved here. Ano to si River Maya? Lap natin ito. Yeah. So, paano? Huwag na kayo mag-memory sa mga trigonometric identities. Mag-discarte kayo gamit ang magic hexagon. O ganito, lalapit ako yung camera. Yan, ito. So, nasa bahay din ako, Rex. Dati encoder po ako sa online. Noong 2022, kaya lang nag-stop din ako. Nagpupuyat pa ako, tapos ang baba na sahod, kaya nag-stop na po ako. Rex. So, paano? Wait lang, ha?
hexagon. So, lalabas ko yung libro ng, yung plain trigonometric. Yung plain trigonometry yung binasa ko. Bigay lang sa akin ng pinsan ko. So, ang author to ay si Asuncion de Rosario. Bigay sa akin ng pinsan ko. So, hanapin na natin yung trigonometric identities. Medyo nakakabaliw yung mga trigo identities. Ito. So, trigonometric identities, basahin nyo na lang. Labandera. Hindi ako labandera. Yung nanay ko labandera dati. So, nakikita niyo yung mga ganito. So, di ba makikita mo yun nasa table? Kailangan daw i-memorize. Hindi na. Ayoko na. Sakit pa sa uli yan. Kaya gano'n. Mag-hexagon na lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Kung tinuro niyo yung mga about sa mga magic hexagon, pues, okay lang po. Okay? Fred, ang book lang po kasi is plain trigonometric. Plain trigonometric kay Asuncion de Rosario. Bigay lang sa akin to ng pinsan ko. Hindi ko alam presyo magkano. So, ang nag-author to ng plain trigonometric with calculator base ay si Asuncion de Rosario. So, kailan to pinablish? Kadiri. Bilaway. Ang pinablish niya is 2003. So, copyright niya is 2003. Ay, pero bawal pakitang mga libro, baka copyright yan. Bawal pang pakitang ng libro, baka makopyright ako. Gen 51, Albert Gen 51. Pa-shout out. Oh, Jonalyn, hello po, classmate. Hello. Ay, classmate ko yan si Jonalyn. Alam mo, Jonalyn Bisite. Classmate ko pa yung high school, tsaka elementary. So, palapakan natin si Tawang-tawa si Jonalyn, ha? Asuncion de Rosario po nag-author. Sino ba si Albert Gen 51? Hindi ko po alam. Ilan pang types ng identity sakop ng sabang huli may nakabot. Sige, tuturuan kita paano. Wait lang. Ito, nakakabaliw to. Yan pa, ito special identities po yan sa ulo. Sige, gagawa tayo ng mga magic hexagon. Shoutout sa'yo, Jonalyn Bisite. Mag-ingat ka palagi. Manood ka. Lang yun. Kung ayaw mo naman, manood ka na lang. Kaya ganon. Kunin ko yung notebook ko Paano? Wait lang. Gagawa tayo ng hexagon. Hindi pentagon na, hexagon po. So, i-bigger na natin yung hexagon para makita. Para sa mga malabong mata, ha? Ayan yung sinasabi niyong piatos ang style. Hexagon ang tawag doon, parang piatos. Pagpasensya mo na kasi pangit yung drawing ko. Paano? So, kunin ko yung notebook ko, guys. Iba naman kasi, imbis na hexagon, para siyang yung triangle na para pabaliktad. Di ko alam tawag doon eh. Pa-solve nga ako. Ano ba sa solve mo? Sige, wait lang Tuwang sagot, walang pangalan. Dali lang yan, tutu. Hindi po yung Magellan. Tuwang sagot, Nagkaroon ka ng isang ballpen, pag pinasama, 2 ballpen. Gets mo na? Dali-dali lang naman. Oo nga, same break nga. Tawa nga talaga, same break talaga. PEMDAS po. Parang mali yata spelling mo ang pagka-type mo, kaya gano'n. So, ganyan na tayo guys, magic hexagon. No, huwag mo papakalaman. Sige. No, huwag mo papakalaman. Huwag mo na dun. Ito yan, ganito. Di kung magaling dyan, walang pangalan ka, di magaling ka sa math. Undas na, undas talaga. Sa mga yun, mabaya pa dyan, magdalawa lang kayo. Kaso, problema nga lang ba sa kanila, baka pwede kayong magdalawa kayo, gano'n. Nga naman
Sige, sem break na talaga. Kahit sem break, kahit wala kayong magawa, manood kayo sa live streaming ko para may magawa kayo. Mas maganda yung in-exercise yung katawan nyo, magmamat nyo. Imbis na, pwede naman magpahinga. Siyempre, hindi naman palaging araw-araw mo iharal. Siyempre, may pahinga kasi tao naman tayo, okay? Solve mo na po yan sa board. Sige po, PEMDAS yun, PEMDAS. Tara, nakaw tayo ng pagkain. Uy, masama yung nakakaw ng pagkain na. Baka, walang bangal, baka imulto kanya mga payapa yung kinukuha niyong pagkain. Bawal lang ganun, ha? Ako, ginawa ko yung elementary, kaya lang minulto na nga ako eh. Yan, natakot na po ako. So, ito yung hexagon. Sine, cosecant, cotangent, cosecant, secant. Tapos tangent. Minsan kasi may square yan, may sine data. May sine square data. Minsan kasi yan, depende sa tinuturo ng teacher nyo. Ang tawag doon, kung may square sine data, ano siya, Pythagorean identity. So, mamaya natin discuss to. So, meron pa kasi pag ganyan. 1 po yan, guys. Pag ganyan, i-equal to. Okay? So, paano? Kukunin ko yung libro, ha? Nakakabaliw ng mga libro. Okay. So, pag ganyan sa libro, Line Trigonometric Asuncion de Rosario, search nyo na lang sa Google. Baka bago lang to. Wala nyo ito mabibili sa bookstore kasi sobrang tagal na to. Almost 2003 po ito i-publish. Pero ayaw ipakita kasi baka makapiright eh. Kaya gano'n. Ayan. Ito may nakalagay. Basic identities. Ang nawawala, cotangent data is equal to 1 over tangent data. Anong tangent data? Nako, nakakabaliw na. Minsan kasi, cotangent data, pag ganyan, ibig sabihin ng ganito, sa Greek word na ganito, hindi po siya capsule ng tsura. Parang siyang capsule ng tsura. Ang tawag doon, sa Greek letter is data. Ang ibig sabihin to, angle. Angle ang tawag. Data. Hindi ko ba sigurado kung anong spelling nun eh. Pasensya na. Ang ibig sabihin ng ganitong, yung parang capsule ng itsura o drawing is angle po yun, angle. Greek letter po to, guys. Angle po to. Okay? So, pag ganyan, ang nawawala is cotangent is equal to 1 over tangent data. So, paano? Minamemorize mo pa. So, ganito, pag cotangent, ganito. Nandito ka. So, ibig sabihin nun, pag ganyan, cotangent is equal to 1 over tangent. Ang tawag doon, reciprocal identities. Reciprocal identities. Ito. Ganito, guys. Ganito. Cotangent is equal to 1 over tangent data. Uy, kamagulo dyan. Gets niya? Ulit. Ang formula for the cotangent data, so, it will be the 1 over tangent data. Ulit. Formula for the cotangent data for the reciprocal identities is cotangent is equal to 1 over tangent data. Kasi kung susulat natin ang cotangent data is equal to 1 over tangent data. Paano? Discarding nyo. So, kalat yung mga mata nyo. So, cotangent is equal po yan. Is equal to 1 over tangent data. Gets nyo? Kung halimbawa nawawala ang tangent data, madali lang yung so tangent data is equal to 1 over cotangent. Baliktad lang siya. Hindi na kailang i-memorize. Kailangan marunong kayo mag-discarte. So, tangent. Yun na, lalakay natin sulat ito. Tangent. No. So, tangent data is equal to 1 over cotangent data. Ulit. Ang nawawala for that tangent data is the formula is tangent. Sige na nga, tangent data is equal to 1 over cotangent data. Isa, madali lang siya. Di mo na kayo na-memorize. Dapat mukha kayo na parang piatos or kaya hexagon na drawing like this. Kayain mo na lang, okay?
Paano what if may nawawala? Sa reciprocal identities. O second, anong sagot? Sige, recitation guys. Sino magtatas kamay? Sige, wait lang. Babasahin natin mga comments. Ano nawawala pa the second data? Reciprocal identities sa tawag doon. So, reciprocal identities. Sige, pendas yun. Hi, Kyo. Hello, Kyo. May nag-gift sa kanya. Gabi ka naman. Exam namin next week, huwag mo na magundas. Oo nga, tama ka, huwag mo na magundas. Biro lang. Pero huwag mo gagayan yung nagnakaw ng ay, thank you po sa pagganyan. Sa Puji, palapakan natin si Puji. Okay, Teda, sige. Sorry, yo, hindi niyo ako i-bash kasi di naman ako magaling mag-English, kaya di ako best in English, Di ako magaling sa spelling. So, data, with the Greek word ng data, para like this, ibig sabihin niyo is angel, okay? Pero yung bagnako ng pagkain sa sementeryo, wag niyo gagayain niya, baka imulto kayo. Mantik na po ako mabungot kasi naranasan ko na yung elementary pa nga ako na nagdako din ako ng pagkain, kaya lang masama magnako kayo. Data is spelling, ito yan, data. Yun na. Yung mga malabong mata dyan, Data. Okay. Data. Okay, gets ko na yung data. Okay. Ay, tama si Dong. 1 over tangent, pag nawawala ko tangent. Tama ka, Dong. Tama. Data yun, Nilecture ka ni Engineer JM. Hello po, Engineer JM. Hello po, good morning po. Cotangent. Tama, cotangent. Hindi po masyado maintindihan. Hindi mo maintindihan, kaya may makinig ka. Ano yung nawawala for the cotangent data? Gamit ang reciprocal identities. Ito, nawawala is cotangent data. O paano? Reciprocal identities. Huwag ka na mag-memorize. Ganito. Cotangent data is equal to 1 over tangent data. Ang tawag dyan, para siyang pahiga ang diskarte mo. Isipin mo parang nagdadiretso ka. So, cotangent data is equal to 1 over tangent data. Ito yung formula, like this. Wait lang, adjust ko yung camera. So, ulitin ko. So, nawawala po the cotangent data. Cotangent data is equal to 1 over tangent data. Ito. Cotangent data is equal to 1 over tangent data. Ganun lang. Gagawa ka ng hexagon na para siyang piatos. Ganun lang yun. Huwag ka na mag-memorize. What if nawawala ang tangent data? Tangent data is equal to 1 over cotangent data. Ganun yun. Gets niya? Paano what if second data? So, yung nag-ano dyan, nagko-comment dyan, maki-comment down below, kayo mag-explain. Second data, anong nawawala? Using the reciprocal identities. Okay. Hindi pa ako marunong sa integral calculus, wala pa akong ganyan. So, hanggang L'Hopital rule po ako, STFU. Tanong niya na lang kay Sarang Susi, kaya lang nagre-review siya for the board exam. Sige, aralin natin yung integral calculus. Mahirap po ba? Sinunod ko na po LJC, yung data. Okay. Teacher sa matang atik ko, data yun. Okay. Sige po, shoutout na lang po sa ate mo, ha? Nahiya na lang sa ate ko kasi, makakalabo. Ay, palapakan niyo yung mga teacher dyan, ha? Nung hindi sila nagbaba sa live stream ko. So, palapakan natin mga teacher dyan. Salute sa inyo. Welcome to the club. Nahiya naman ako sa ate mo, LJ Sai. DJ pala mag. Sige. Gusto ko lang makita ko yung ate mo, LJ Sai, kung mas teacher po talaga. Sige. Pwede niyo panoorin. Okay, tama. So, tangent data is equal 1 over sine data. Tama! So, palapakan natin si MJ. Shampoo? Sige, ano pong shampoo niya? Gusto ko din ganyan ka ng lago ng... Anong ginasa niya yun? Ginamit ko, LYS. So, ginamit ko ng shampoo ko is yung Head and Shoulders na green. Sponsor, Nala ko Head and Shoulders. Minsan kasi nagko-conditioner ako ang mga cream set na green.
L-Y-S. Okay? Ate ko, Puji, hello, Puji. Hindi pa ko marunong taga-calculus, STF wheel. Shout out po kay malamig na spaghetti sa kanin. Grabe naman po. Tapos, hindi tapos na. Paano po kung cosine ang nawawala? Okay, sige, cosine ang nawawala. Ang madali lang yan. Reciprocal identity siya. So, base lang po sa libro. Ito. O, di ba madali lang to? Letter Y, makinig ka. Paano po ang cosine nawawala? Ito. Nakikita mo sa libro to? Cosecant data is equal to 1 over secant data. Kita nyo? Huwag ka magme-memorize Y, ganito. So, ang tinatanong ni Y, paano po kung cos ang nawawala? So, cosine data is equal to 1 over secant data. Hindi lang yan. Parang padaretso lang yung pahilis. Kung ano yung nakatapat, di ba, cosine? Kung ano yung nakatapat, ito yung tamang sagot. For the formula of the reciprocal identities. Kung ano yung nawawala, ito ang katapat ito. Cosecant, ano katapat dito? Secant. Pero, sama mo yung 1. Okay? Cosecant is equal to cosecant, nawawala ng cosecant. Kung ano yung nakatapat, yun yung sagot. Okay? Cosecant is equal to cosecant data is equal to 1 over secant data. Base lang po sa libro. Ay, Lolo cute. Thank you po sa pag-send ng kalabasa. Thank you na lang. Ito ka lang, ha? Cosecant data. Ay, thank you. I love kita. Love. Lolo cute. Thank you po sa pag-send ng kalabasa. Happy Halloween in advance. Ay, sa pamangkin ka. May nag-send na kalabasa. Ito yung pamangkin ko. Nag-send na kalabasa. Mag-send kayo na kalabasa. Ayaw mo. Hindi ka pamangkin ka. Hindi kalabasa. Sige, baba ka na. Baba. Ay, bait niyo po ni Lolo Q. Uy, tama na. Lolo Q. Sobra na. Mami dyan, tigil-tigil po sa pag-send na kalabasa. Happy Halloween po sa inyo in advance. Uy, kung babangga yung camera, anong gawin? Magulo kasi yung... Okay na ba, guys? Saan na mag-recitation for the kusika nang nawawala? Huwag mo babanggain, ay. Ano mo nga to? Huwag mo magbabangga. Doon ka sa labas. Wala sa ating dede eh. Oo. Okay, nakatanda mo na ba? Nag-gets mo na, letter Y. Cosecant data is equal to 1 over secant data. Kung ano yung nakatapat, ito yung tamang sagot, okay? So, tapatan, okay? Sige, okay, tama talaga. So, palapakan natin si Pasensya muna, sapat na. Halika kayo. Huwag ka lang dito. Okay. So, recitation. Dito ka maglikod. Tama si Miguyi. Hexagon techniques. Tama. Halika kayo. Hello? Hi. Pasensya na. Ano ba sagot dito? Ang nawawala is cosecant. Anong sagot dito? 1 over sine. 1 over sine? Sige, paliwanag mo. Gusto ko makita kayong paliwanag mo. Hello? Nakatapat kasi yung 1 tsaka sine sa cosecant, kaya may equals dyan. Okay. Tapos saan ko? Ano yung katapat? Yun yung sagot? Oo. Yan ang sagot. Okay. Sagot. Sige, palapakan natin si Pasensya muna. Ganda ng username mo, Ibaba na kita, ha? So, happy Halloween in advance. So, bye-bye. Okay. Yeah, so hexagon techniques. Letter Y, napaliwanag mo na yung cosine, no? Is equal to 1 over secant data. Ging. Labas ko muna, hindi niya marinig. Ang ingay. Maingay. Labas ka na doon.
Pasensya na, Mamon, kasi maingay yung bata. Ah, nakamute. Narinig niyo ako, guys? Ayaw mo sisirain yan. Di niya narinig niyo ako? Ano po to, Marky, for the grade 10. So, ang discussion po na yun is all about math, hack, and derive the formula, okay? Hindi na po siya trigonometric na subject. So, ang di-discuss natin is all about yung mga techniques about sa mga formula at yung mga life hack about sa math para hindi kayo nahihirapan mag-memorize, okay? Hindi ko po Narinig niyo ako, guys? Paki-comment down below kasi nakamute daw. Magkamalaki. 1 second, may nagre-recitation na. Okay na po, okay na. Huwag ka kasi mamato. Huwag. Wait lang. Lolo Kyochi, hello po. Thank you po sa pag-send ng bait pala na ni Lolo. Oh, taray ni Lolo. Yes po, Gino TUP. Meron po kasi ng math course about sa tourism. Kasi, paano what if, kasi mga tourism, more on business po kasi yan. More on business kasi ang tourism. Eh what if, di ba, may mga hospitality management, meron silang accounting, may math din yun. Para may konting math kasi ang tourism. What if I wrong? Kasi hindi naman ako tourism student eh. So, lahat namang courses may halong math po yan. Genyo TUP. Okay? Paano po kung sign? Ito sign, ito. Di na, letter Y ha. Kung ano yung katapat, ito yung tamang sagot. Sin data is equal to 1 over cosecant data. Gets nyo? Reciprocal identity ang tawag dun ha. Oy, thank you po Mami Tisa in Abbas at pag-send ng anong giver chan. Happy Halloween in advance ha. Thank you. Ang babait niyo. Pala pa kanina nag-send ng badge ha. Oh, nilecture ka na. Meron daw. Na-skip po ata yan. Panay po kasi ako noon. Ah, okay. Huwag na kasi magdodota. Pwede ka magdota pero huwag lamang masyadong addict sa Dota. So, dito, trigonometric identity sa mga nag-aaral ng junior high school, mga grade 10. If I wrong. Kasi nung inaral ko to, hindi pa uso yung mga senior high school, yung mga 4th year high school to. Trigonometric identities to, mga grade 4 tuloy. Mga 4th year high school. Pero sa inyo, nag-iba kasi yung curriculum sa DepEd. Baka siguro grade 10 yata to, grade 10, if I wrong. Kasi di naman ako nakaranas sa magturo ng mga senior high school. Eh, pag sa college, baka meron yan. Depende. Ito, grade 10 lang to, grade 10. Dati 4th year high school tinuro to. Genyo TUP, okay? Grade 10 po yan. Paano po ko sin? Sa ito, dinuro ko sa iyo, letter Y. Sin is equal to 1 over cosecant. Tama yung sinabi mo. 1 over cosecant data. Tama sinabi mo. Letter ban daw. Sige, ikaw. Sige. Recitation daw. Ay! Para madulas ka doon. Easy. Depende sa isko, pero kada sem meron ata yan. Depende sa sem po yan, Genyo. Ako daw, Ban, di kita maakyat, Ban. Inakyat na kita, Ban. Next question daw. Sige yung next question. Next. PWD, help about sa BIST. Hindi ako IT, Genyo, TUP. Pwede help about sa BSIT. Kasi pag BSIT talaga, more on logic po talaga. Tsaka syempre, may math din talaga ang mga IT. May calculus pa nga, kaya gano'n. Kaya akala mo lang pag IT is wala math. Hindi, meron pala. Sige po. So, may nagsagot na ako, second is equal to 1 over sin data. What if, i-quiz ko sa inyo, sin ang nawawala? Gamit ang reciprocal identities. Sagot, sin data, anong sagot? So, comment down below. Yes. Tagal.
Thank you po, Dreamit. Touch. Second year college na po ako, BSI ang kinuha kong kurso, kaya nag-stop po ako ng 2019. Paano pag time to sign? Okay, time to sign. Ito, time to sign, oh. Ganyan lang na to. Reciprocal identity siya, no? So, tangent data is equal to 1 over cotangent. Sine to tangent. Reciprocal identity sa natin, bakit kita Eric dyan, ha? Tangent to sine. So, sine is equal to 1 over cosecant. Wait lang, ha? Ano yung journal? Ano yung journal sinasabi mo? Journal, iba yata narinig mo. Baka journal entry sa accounting lang yan. Journal entry sa accounting lang yon. Pero yung paggawa ng journal, yung gagawa ka na yung salaysay sa buhay mo, kaya gano'n. So, inaral yung journal is all about the elementary, hindi ko na matandaan. Para ka lang gumagawa ng diary, no? Yung journal. Pero yung journal entries, para sa accounting ko yun. Sige, isa pa daw. May hypothesis ba yan? Wala po hypothesis. O, i-discuss natin is mga and derive the formula. I-discuss natin sa live streaming na yon, okay? Hindi po ako Teacher Allen. Accountancy student po ako. Second year, kaya nag-stop po ako ng 2019. Journal entries, ibig sabihin sa accounting, di ba yung debit? Nandito lang siya, debit. Wala na, cash. Amount, magkakatapat, 10,000 pesos. Tapos yung credit, iusog pa. Credit, accounts payable, 10,000 ulit. Usog pa. Tapos yung explanation, usog ulit. Parang journal entries, nire-record talaga yung transaction. Yun yung sa accounting, genyo. Yes pa, Pam, pero tawagin mo na lang akong lesbian, Pam. Sige na po, turo na daw. Derive formula for the area of general polygon. Nako. Sige, tignan natin. Testing natin in general, area of general polygon. Sige po. Meron akong derive yan. Wait lang. Topology! Ayoko niyang ban. Ano ba yung topology? Ito sa pinakamahirap na subject for the BS Mathematics. Kasi nga, pag topology, more on shape po yan. Ban naman eh. Ganito. Base lang po sa pinapanood ko sa YouTube, ban. Parang topology, for the word topology, is ibig sabihin, study of the shape. Ito na lang, ha. So, topology. Ito sa pinakamahirap na subject for the BS Math, topology. Napanood ko to sa YouTube, pero ayoko i-discuss kasi higher math kasi yan eh. O paano? Pag gumawa ka ng parang donut ang itsura, torus ang tawag doon, ba na? Ganito. Kaya, bash niyo ako kasi hindi ako marunong mag-drawing, kaya gano'n na. Ito, ang pag ganyan, ang tawag dyan, torus. Kaya napanood ko to sa YouTube eh. Sumakat ang ulo ko dyan sa discussion, kaya gano'n. Tawag dyan, torus. Hindi pa kasi ganyan ang maging drawing. Mention to the point, ang tawag doon, loop. Kasi meron pa yung mga ganyan. May dalawang butas dito, tapos may shape, may mga geometrical figure. 3D po siya, so loop ang tawag doon. Iba kasi topologies ang tawag dyan sa pinakamahirap na subject ko, the BS Math. Mahirap po i-discuss yan, ban. Kung gusto mong aralin yung topology, so meron po yan sa YouTube, marami nagpo-post yan, ban. Okay? More on shape po kasi to ang topology kasi hindi po siya torus. Yung parang mukha lang siyang donut. So meron po siyang loop. Parang siyang ganito. Pasensya na kasi ganyan ang drawing ko. Huwag niyo husgahan ha. Kaya ganon. Teka lang ha. Ma'am, tama na ma'am. Time na po. So, sawan-sawa na ako sa law of exponent lesson na naman namin for the grade 9. Ay, oo nga, no, ganun talaga. So, sumunod lang po kayo sa math teacher nyo. TWYU. Ang hirap naman yung username, baka mahirap basahin. Basta gano'n kasi, sumunod na lang kayo doon sa, mas maganda ngayon palang palagi-lagi talaga mapapractice kasi manay mo, papadino ka, kaya gano'n. Pag nasawa ka, iba yung malala, okay? Huwag ka na malungkot dyan, ano ba ito? Hirap basahin. Ano ang pangalan? Yung mukhang pusa kasing profile picture.
Journal is for pragmatic. Okay po. Okay lang. Hindi naman kasi ako ang expert sa English eh. Bakit po ganyan ang book niya? Kasi for the past 4 years, 4 years to So, for the past 3 months, nagpagupit din ako. So, ginaya ko yung sa favorite anime character ko si Lalach do sa Code Geass. So, search mo na lang sa Code Geass sa Google. Almost 3 months ago to. Matagal na kasi to eh. Ang WhatsApp Ninja. Ay, mali. Sikda Marinik Accounting. Paano pa naging ganyan ang book niya? Ano daw, sinuklayan ko lang sinampo ko, yun lang. Ganun talaga ang book ko kasi nagpagupit. Di naman ako sa kumaro magpagupit. Ano, how? O, bouncy po talaga, bouncy. Okay. Pinag-aralin namin yan ngayon sa accounting. Okay, journal entries. Sabi ko sa inyo, mga tourism student, nakala nyo yung pinakamadaling course. Hindi pala, may math po talaga. May accounting po talaga yan, pero basic sa inyo, di ba? Kasi kailangan niya pag nag-aano kayo ng negosyo, genyo, di ba sa pang-tourism, halimbawa, mag-aano kayo ng travel agency. May travel agency ang pinag-aralan doon. So, meron math din yan, may accounting pa nga, kaya ganun. Thank you po, Awe. Palapakan natin si Awe. Rene, hello! Rene, hello! Matagal ka na hindi nag-reply. So, kumusta ka na, Rene? Baka may ginagawa si Rene. So, ano na po siya? So, graduating student na po siya sa BSA. Palapakan natin si Rene. Hindi naman po hala, parang ayoko talaga magsinungaling. Slide lang po ako maging matalino. Pag i-English pa nga lang, hindi ko naman alam, kaya dumugo ilong ko. Sige, thank you na lang po, hala. Thank you. Korean name, hindi ko po alam ang complex analysis para sa mga higher math po, the BS math po yan. Tanungin nyo si, meron ako ka-friend about sa TikTok, si JMS. Pati si Dex, graduate po siya ng BS math. So, tanungin nyo na lang siya sa complex analysis. So, follow up nyo si JMS. Si JMS sa TikTok yan. Ano pangalan nito? Hindi ko lang mabasa yung pangalan mo. Para Korean, may pagka-Korean yung sulat. So, follow up nyo si JMS. Kasi, math graduate po siya. At si Dave, si Dave, si Sir Dave. Graduate po siya ng doctorate sa pag-mathematics. Tanungin niyo yung mga complex analysis. At doon kayo magtanong kay JMS. Mag-text kayo doon sa TikTok account niya, si JMS at si Dave, Sir Dave. Sa TikTok account niya, okay? Doon kayo magtanong kasi graduate po siya ng BS Math. Okay? Complex analysis, higher math po kasi yan eh. At ate, sabi ko tourism pero nilagay ako sa ed of major in math. Yun lang. Okay, Fred. BS math ka pala na yun. I'm sorry. Major in math ka pala na yun. Okay. Sa ka pa nag-aaral, Fred, pwede mo nang magagawa ng paraan niya. Pwede kang mag-shift ng course. Kaya lumipat ka ng school. Pwede kang para lang ma-transfer ka ng course mo. Pwede naman yun. Depende sa school na pinapasukan mo. What if baka sa PUP yan, baka bawal. Kaya ganun. Magagawa naman ng paraan niya, Fred, kung gusto mo magpalipat ng school, pero maglilipat ka rin ng course. Uli ka ng first year. Pero depende po yan sa utos ng register mo or utos ng professor mo. Depende lang. Sa history of math yan, hindi po, Fred. Ano po to? Grade 10 po to, grade 10. So, hindi naman po siya i-discuss yung mga trigonometric identities. So, isa ito sa mga math hack or yung math hack para siya mabinisan lang. Okay? Anthropologist naman po, Charis, hindi ko po alam yan. Benz. Pag anthropologist sa pinag-uusapan, ano yung usapang pamahiin yan eh? Benz, tama po ba? If I wrong? Kasi hindi ako naniniwala sa pamahiin, pero sabi ng anthropologist, pag ayaw mo matama ng karma quest, sumunod ka na lang sa pamahiin, Benz. Kaya ganun. Apology po pag-discuss. Apology. Anong apology? Baka po topology po kayo. Topology is the study of shit. Hindi po apology. Pag apology, kapatawanan po yan. Wala ka namang kaaway, kaya ganun. Ate, asan pong basket ng utak nyo? Wala. Okay, sige Fred, magdasal kita. So in the Jesus name, sana tumalino ka sa math.
In the Jesus name, in the Jesus name, in the Jesus name. Ito yung utak ka, hiramin ko sa'yo. Ate, paano po ba ang point method? Ganito, ayan tayo, minilecture ka, Lucifer, first, outer, inner, last term. Pag nagkaroon ka ng multiplication for the binomial given. Point method ang tawag yan, nilecture ka ni Fredo. Ito. Dito tayo. So, for example, 2x plus 1 times the quantity of 2x plus 1. Gamit ang point method. Point method yan. First term, outer term, inner term, and last term. Yan, nilecture ka ni Lucifer. Mamaya na natin i-discuss yan. Oh, Lucifer, may YouTube channel ako about dyan, sir, panoorin niyo. Ay, meron palang YouTube channel si Arthur. So, pag-subscribe niya si Arthur, baka magaling sa math to. Palapakan natin si Arthur. Adjusting entries niya yung panibagong second transaction po yan. And during of the December 31 po yan, J nyo. Adjusted trial balance, pag-a-adjusted lang naman yung debit tsaka credit, i-compute mo yung total. Kailangan balance po yan, J nyo. Pag-adjusting entries, pangalawang transaction na po yan. In the begin, ang date niya, ang J nyo is December 31. Kahuli-huli ngayon is December 31 ang adjusting entries. Minsan kasi, imbis na nasa unadjusted trial balance, so diretso financial statement, depende po sa binibigay ng case yan, Genyo. Merong adjusted entries, merong wala. So diretso yung financial statement yan. Pag adjusted entries pa nag-uusapan, ay na mas mahirap yun. Dumuha ko doon. Kaya ayoko ng accounting eh. Okay, PUP Manila, yun lang. Yun lang, problema nga lang. Pwede ka namang transfer in private school, pero pag mag-ship ka ng course, uulit ka na ng first year. So, hindi kita kinakontraped. Kung anong gusto mo, yung nasa isip nyo, nasa puso nyo, gawin mo. Hindi ka naman nata binabawalan. Ang problema nga lang, sa sobrang pagta-transfer, tsaka paglipat ng course is matagal, uulit ka ng first year. Hindi kita kinakontraped. Kung gusto mo, di ba gusto mo maging tourism? I-push mo maging tourism, balay mo, maging flight attendant ka. Pwede yan. So, lumipat ka sa private school. Pakiusap ka na, ay, pwede po ba mag-shift ng course? Gusto ko talaga maging tourism. Pwede yung pakapayagan ka. E baka kasi magbabalik ka ng first year. Ilang yan. So, pag-isipan mo mabuti, Fred, kung gusto mo. Mag-tourism ka, go lang po. Wala namang bawal. Okay? Thank you daw. Gam-gam clap. Gam-gam clap. Sana all. Alin po? What year is this? What year is this? Na alin? Kung ang algebra lang tinuturo sa high school, baka makasurvive pa ako. Hate ko lang at calculus. Ayan lang po. Kasi math major ko po kayo, Fred. Kasi mahalaga po yung ang basic calculus nyo. Iba ang pag-aaral sa engineering. Mas matindi sa engineering, Fred. Kasi maraming math yan. Sa pag-math major, may normal po kasi ang math yan kasi hindi yan mawawala ang calculus. Kailangan talaga, Fred, mag-practice ka, mag-compute. Sa calculus, mahirap ang calculus. May sa totoo yung mga lipohospital doon, buwang na ako sa trigonometric identities. Kaya, inalot ko sa yung mga trigonometric identities, kaya ganun. Ano tinapos niyo, ma'am? Naalin? Hindi ko na tinapos yung BS accountancy ko. Nag-stop po ko na second year. So, nag-stop po ako Calvin mga 2019. Caldec. Anong unang lesson ng calculus? So, ang unang nileson ko ng calculus, Albert, is yung basic derivatives lang, mga basic derivatives. So, meron na po ako sa YouTube, sa YouTube channel ko, Albert. So, paki-subscribe niyo ako doon sa YouTube channel, Mary Flores. So, meron po ako ng mga basic calculus doon. Okay? Ay, basic derivatives doon sa basic calculus. So, meron akong discussion about sa basic derivatives doon sa basic calculus sa live streaming ko. Okay? Second year IT. So, palapakan natin si Albert. Baka walang math yan. Charot na may math po talaga yan. Okay, game na. So, paano? Ang tanong kasi, walang nagko-comment, guys. Ang nawawala sa data. Ganito katapat namin. Okay? Trigonometric identities, ha?
Kopya niya. Kopya na lang. So, second po to. So, kopyahin yung mga, ano yan, trigonometric identities. So, pakal identities ha. Kung ano yung katapat, yun ang tamang sagot. Okay? Madali lang yun. What if cosecant is equal to 1 over sine? Okay? Kung ano yung katapat secant is equal to 1 over 1, secant is equal to 1 over cosecant, data. Ay, what if talaga yung, dali-dali lang naman, reciprocal identities yun ha. What if tangent is equal to 1 over cotangent? Cotangent is equal to 1 over tangent. O cosecant is equal to 1 over secant. Sine is equal to 1 over cosecant data. Andali. Napakadali mo kayo mag-memorize. Hindi po ako si Chito Miranda. Grabe ka naman. Grade 4 po to. Grade 4. Ano, grade 4? Ano ba yan? Grade 10 po to. Ano pangalan ko? Lucy Z. Grade 10 po ito kapag sa junior high school. Nung di pa kasi uso yung mga senior high. So, inaral namin to, mga 4th year high school. So, ang discussion natin na sa live streaming is all about to map, hack, and derive the formula. Okay? Ganun lang yan. Tama, Leonid, trigo identities. Di naman, slide lang naman, ang cool. Grabe ka naman. Okay na tayo, guys. Ganito. So, maligo ka na. Ay, nakaligo na ako, Luna, ha? Grabe ka naman. Nakaligo na din ako. Kasi mainit talaga sabihin yan. So, ganito, trigonometric identities, pakikopya na lang, ha? Ayan. Reciprocal identities, ang tawag daw, reciprocal identities. What if cotangent, ito, cotangent. Cotangent data is equal to 1 over tangent data. Tangent is equal to 1 over cosecant data. Ano ko? Ano yung katapat? Ano yung katapat? Ano yung cosecant? Ano yung katapat? 1 over cosecant data. Madali naman. Kopyahin mo na lang kung ayaw maniwala. Okay, so, i-ano nyo, i-discard nyo. So, kopyahin ko na lang to, ha. So, namamala is cosecant data is equal to 1 over secant data. Ganun lang. Okay ko sulat ko. Yan. Tapos, may cotangent tayo, may tangent tayo. Cotangent. Ay, cosecant. Cosecant. Meron na. Sine, wala pang sine. Kopyahin niyo, guys. Di kayo malito. Kung ayaw mo ng hexagon, kung sumunod lang kayo sa teacher nyo, mag-memorize kayo. Depende sa teacher nyo. Kung nagmamadali kayo, mag-hexagon niya techniques na lang kayo para hindi kayo mag-memorize. Okay? Sine data is equal to 1 over cosecant data. Dali lang yan. Dali lang naman yan. Ano pa? May cosine na, may sine na. Secant, wala pa. Secant is equal to, secant data is equal to 1 over cosecant data. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Parang may kulang. Secant, sine, cosine. Cosecant. Parang baliktad lang siya. Kung ano yung katapat, ito yung tama sagot. Cosecant is equal to 1 over sine data. Lang yan, madali siya. Tama! 1 over sine data at palapakan natin si study with Siju. Hi ma'am, I'm back. Kakabalik lang Karen. Okay. Okay lang po. Study with Jizu ha. Wala po akong trabaho dyan. Dati nagtatrabaho po ako sa encoder sa online. Kaya next up po ako ng 2022 kasi mababasa ako. Tapos nagpupuyat pa ako dyan. Okay, kopyahin mo na lang yung mga reciprocal identities. Sundan naman doon yung mga Pythagorean identities. Okay? So, ang pagkakaroon natin sa live, sa mga live streaming na yun is math, hack, and direct the formula. Kopyahin na lang. Buburahin ko muna to. So, susunod natin yung ratio identities. So, ano yung ratio identities daw?
Piliin nyo guys. Buburahin ko muna to. Ano ba? Okay na, buburahin ko muna to Matapos na natin. So, sunod din yung, ano ba tawag doon? Yung Pythagorean identity. So, paano? Sige, ratio identities tayo guys Ratio identities. Ano yun? Sa paano ating notebook. So, sabi nga iba, kapag nawawala kasi ang, ang sign daw nawawala. Paano? Sign data. Ratio identity sa ginagamit ko. So, sign data is equal to sign data. So, ang tawag dyan, clockwise direction. So, sign is equal to cosine over cotangent. Ulit. Clockwise, sa pag-clockwise, ikot na papunta sa kanan. Ikot na papunta sa kanan. Okay? Ikot pa kanan. Pag clockwise, ikot pa kanan. Okay? My fab. Ano yung my fab? Thus. So, racial identities muna tayo guys. Ano ba ang nawawala pa the sign data? Paano yan? So, clockwise direction. Or yung, ang ikot na pakanan. Okay? So, sin data is equal to cosine data over cotangent data. Gets nyo? Ulit. Sin data nawawala. Sin data is equal to, parang clockwise lang po to. So, ganito. Ganun. So, sin data is equal to cosine over cotangent. Ulit. Ang nawawala for the sin data, ratio identities ang tawag doon sin data is equal to cosine data over cotangent data. Ulit. Sin data is equal to cotangent data over cotangent data. Ulit. Sin data is equal to cosine data over cotangent data. Gets niya? Sulatin ko muna ito Hindi niyo yung mga formula ko. Cosine data over cotangent data. Kailangan familiar po kayo doon sa trigonometric identities. Sa mga engineering dyan, yung inaral niyo yung mga basic derivatives of the trigonometric identities. Kailangan aralin niyo yung mga trigonometric identities using the hexagon technique. Okay? Hindi na wala Paano one-hit din to? Natin yan. Sige. Ang dami. Tapusin na natin yung trigonometric identities. So, what if nawawala ang cotangent? Yun ang mas mahirap dito. Cotangent ang nawawala. So, cotangent data, paano? Base lang po sa libro, guys. Ito, cotangent. Cotangent is equal to cosine data is equal to sin data. Ano yan? Sin data, burahin na natin ito. English na clockwise, counterclockwise na ito, guys. Saan si cotangent? Cotangent data is equal to cosine data over sin data. English na clockwise, counterclockwise yan. Tama, study with you. So, palakpakan natin sa study with Siju. Tama yung sinabi mo. So, dito ka mag-umpisa. So, cotangent data is equal to cosine over sin data. Like this. Ang tawag dyan, counterclockwise. Counterclockwise. Ibig sabihin nyo, ikot na pakaliwa. Ikot na pakaliwa. Para ka lang nagsasara ng screw or LPG. Counterclockwise yan. Parang nagsasara ka ng LPG. Na parang siyang, like me, hindi ako pamilya sa mga LPG. Kaya takot po ako sa gumamit ng LPG. Kaya nasasabog yan. Kaya huwag niyo gagayain Counterclockwise, ibig sabihin, ikot na pakaliwa. Para ka nagsasarado ng LPG like this. Pag clockwise, bubuksan ng LPG. Ikot na pakanan. Okay? So, sulatan natin. Cosine over sin data. Gets niya? Di ba? Ang dali. Dali-dali lang naman yan. Di ba? Very easy. Sige na, nalagay na natin. Counterclockwise,
Counterclockwise. O, yan. Counterclockwise, guys. Okay, tama. Opposite sa galaw ng orasan. Opposite sa galaw ng orasan. Tama po, study with Gito. Ay, nahin ko na nalaman na opposite sa galaw ng orasan. Pasensya na po. Nahin ko na nalaman. Sige, tatandaan ko na po yan. Inonote ko po yan. Okay. So, ano pa? Bukod to sa sine, tsaka cotangent. What if kapag nagkaroon ka ng yung nawawala about sa sine? Hanapin natin. Kulang pa to eh. Bakit? O, paano what if nawawala ang cosine, guys? Sige, buburahin ka muna to Cosine data. Paano pag what if nawawala ang cosine data? Madali lang to. Cosine data. Paano what if nawawala ang cosine data? Pasensya lang yung susulat to kasi ang labo. O, cosine data, paano yun? Ito yung nakanote Wait lang. So, cosine data is equal to cosine is equal to sine over tangent data. Ang tawag dyan, counterclockwise direction na naman. Ang sabi nga daw, opposite sa paggalaw ng orasan. Ang tawag daw, counterclockwise. So, cosine is equal to sine data over tangent data. Ganun lang yun. Counterclockwise counterclockwise. CCW. Ina-break ko na. Okay? Ang nawawala po na cosine data is equal to sine data over tangent data. Yan lang yun. Madali lang naman. Sobrang dali-dali Wala na, yun lang. Ano natin yan. So, kung marunong na kayo mag-discard mag-hexagon technique na lang po kayo. Okay, pwede po ba may simplify yung sine over tangent? Sige, sine over tangent. Ang cosine. Paano? Say, base lang po sa YouTube. Sing yawa. Ganito, base lang po sa YouTube. Cosine, data is equal to sine over data. Ang ibig sabihin niya, ang paikot nito, dito ako mag-umpisa. So, ang pag-ikot nun, counterclockwise direction. Ibig sabihin, opposite sa paggalaw ng orasan. Parang isipin niyo, yung ikot niya papunta sa kaliwa. Ikot niya pakaliwa. Dito. So, cosine data, dito ka mag-umpisa. So, nawawala cosine data. Cosine data is equal to sine data over tangent data. Cosine data is equal to sine data over tangent data gamit ang counterclockwise direction. Okay? Pag gano'n. Ikot na pakaliwa. Okay? Hindi nawawala. Hirap naman yan pag may number na. One lang naman yung katapat niyan Trigonometric identity sa pinag-usapan natin. Ronnie Badge 11. Yan. Hello po, Engineer. Engineer Kevin, hello po. Good morning po. Lahat po. Ay, kawawa naman po si Rando Clips. Bakit po? Baksak po ako sa math. Ganun talaga kapalaran. Sa ipagdasal kita, Rando Clip, sana makapasa ka sa math in the Jesus name. In the Jesus name. In the Jesus name, in Jesus name. Rando Clip, sana naman sa susunod makapasa ka sa math. Yun lang. Huwag ka lang kasi mag-doubt. Hindi ako nakapag-college. Yun lang. Tapos na po yung grabe ka naman. Tapos na po, nung nakarang next week. Okay? Nung last week ba yun? Kaya ganun. Pero gusto mo ba mag-college, Ronnie Badge? So, meron nag-o-offer sa ng mga public university ang PUP, mag-exam ka dapat kasi libre naman. Kaso, may problema nga lang, magbabayad ka ng 500 pesos for the
entrance examination for the PUP. Kasi libre lang naman. Kung kaya mo pahirapan, mag-private school ka, kung may pera ka. Runnage batch 7. Equal to 1? Oo, equal to 1. Kasi kasama na po yan, runnage batch. Ay, thank you po, Don Tabasios. So, palapakan natin si Don Tabasios. Follow up natin si Don Tabasios. Okay. Di naman slide lang man po ako. Kung ano yung tuturo, yun ang ituturo ko sa inyo. Pag hindi ko alam, di ko alam. Hindi ako nagsihi kasi mahina ako sa math. Okay. Ano ba kasi course mo, Ellie? Huwag ka na lang magsihi kasi mas mahirap ang math. Tama! Piatos method. Piatos method. Nga pa, hexagon ang tawag niya kasi pag hexagon, yan na naman tayo, Marian, mga 6 na lines. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Or yung mga 6 na vertices. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hexagon ang tawag dyan, hindi heptagon ha. Para siyang piatos. Mas simple, pag nagmamadali ka, piatos method. Kaya gano'n. Nag-gets mo na, anong pangalan nito? Sing yawa-yawa na, gets mo na yung sine over data. Ay, kasi nawawala ko sa cosine. Cosine data is equal to sine over data gamit ang counterclockwise direction. Okay, sinulat ko ng formula para hindi kayo malito. Okay? Curriculum po yan, runnage batch kasi inaaral ko po yun noong 4th year high school. Okay? Wala pong bayad sa PUP in the tuition fee, pero pwede na lang yung miscellaneous, Mecadom 2. Yung miscellaneous, magbabayad ka pa. Alam mo lang yung nililibre sa mga scholar, hindi. Kailangan, mas nakakatipid naman kapag yung tuition fee is libre naman. Kayo naman mabahala po sa miscellaneous kasi mabayad naman po yan. Yung miscellaneous, for example, yung mga project, yung mga uniform, kaya ganun. Sa FEU meron, FEU meron kasi nakapunta na po sa FEU. Doon sa may, anong lugar doon sa FEU? Sa Totobang Bayan, hindi ko na maala. Sa Moraita, baka sigurado kasi nakapunta din ako ng Maynila kasama yung kaklase ko para makabili ng libro doon sa Recto. Mga libro kasi mga peke, kaya ganun. Walang mahina sa mundo natin. Lahat naman tayo masipag. Walang bobo sa mundo natin. Lecture ka na ni Study with Siju. Sine opposite hypotenuse. Okay. Sine opposite hypotenuse. Iba naman yan eh. Hindi naman po siya trigon identities. Ano na po yan? Trigon na po yan eh. Sine opposite hypotenuse. Tama ka. Ano ito? Sohcahtoa yan, di ba? Sohcahtoa. So, sine Sohcahtoa yan, pinag-discuss yan sa trigonometric. Sohcahtoa, tapos pag Sohcahtoa, sine is equal to opposite over hypotenuse. Okay, tama. So, aralin natin yung mamaya yung Sohcahtoa for the technique for the Mach-H, okay? Natapos parang junior high school lang. Opo, natapos na natin. Ako, natapos din ng junior high school, pero nakapag-college po ako ng mga 2018 lang. BSN po. BSN nursing po kayo. So, hello po. Magpapacheck up sana ako yung lalamunan ko. Ellie. Bakit ganyan ang lalamunan ko? Lagi nagagaskas. Pwede sana ako magpa-check up. Ipaliwanag mo nga, Ellie, bakit daw yung hanggang na yun, yung lalamunan ko is nagagaskas na sa sobrang tagal niya yung pagdadagdal sa ng lalamunan ko. Grabe, 12 student avian tips naman po sa Fab M2. Masangawa ko doon, kaya ganun eh. Ano ba tamang pangalan nito? Di mo? Magbasa ka ng fundamentals of accountancy and business management sa Rex bookstore. Binasa namin yan ng accounting student, accounting professor namin. Alam ko lang kasi pasangawa ko doon, kaya di naman ako masyado magaling. Basta mahalaga, magbasa ka ng mga accounting principle at concept bago ko muna mag-balance. Ang pinakamahirap sa lahat, mag-balance. Aralin mo mabuti mga concept at principle do sa
Fundamentals Accountancy and Business Management. Mahalaga po yan. So, meron dyan, Basic Accounting, Adjusted Entries, tsaka yung pagbabalas. Mahalaga po. So, magbasa po kayo, aktibo ng yung Fundamentals of Accountancy and Business Management kay Rex Bookstore. Try nyo pong basahin, okay? Paulit po na alin? Okay, sige. Ulit daw. Sa paano? Ang nawawala kasi ng cosine data sa pamamagitan ng ratio identities. Cosine data is equal to sine over tangent data gamit ang counterclockwise direction. Pag counterclockwise direction, opposite sa pag-ikot ng orasan natin. Isipin mo, counterclockwise direction, ikot na papunta sa kaliwa. Para ka nagsara ng LPG, kaya ganon. Pink butterfly, 981. Cosine data is equal to sine over tangent. Counterclockwise direction, para ganyan Gets nyo? Kumain ka na muna bago magturo. Kumain na po ako octagon design. Dami ko pa kinain kanina bago ako nagturo. Okay? I mean, sabi ko pwede masimplify yung sign data sa amin kasi sa CE hindi accepted yan. Bakit? Bakit hindi accepted? Grabe naman yan. Sino nagsabi yan? Ito, sinimplify na po yan. Wala naman po kasi mga derive. Basta iikutin mo na naman mga ikut-ikutin lang naman. Gamit ang hexagon identity, hexagon, technique. Bakit naman bawal? Baka yung teacher mo mahigpit. Pero sa amin, tinuro na sa amin noong 4th year high school. Imbis na mag-memorize, mag-hexagon ka na lang. Simplify daw, sine over data. Cosine data is equal to, ganun lang, paikot lang naman, yun lang, wala naman nagagalawang computation. Pero yung sinasabi niyong hindi accepted sa CE, baka depende sa math professor niya mahipit, kaya wala na tayong magagawa dyan. So, ito lang talaga yung solution dyan para ayaw na talaga mag-memorize sa mga formula. Okay, hexagon po katapat yan. Halos lahat ng trigo identities nasa magic hexagon, laking tulong man. Laking tulong man, pero ito si Sing Yawa-Yawa, parang mahipit yata yung math professor nyo. Hindi daw accepted sa mga CE niya mga hexagon. Oo, baka gano'n. Kaya, wala na akong magagawa kasi kung yung sinunod na math professor niya, sumunod lang po kayo. Wala na po tayong magagawa. Halos talaga magic hexagon, talaga ang solution dyan para hindi kayo mag-memorize. Tama naman si Mark. Mag-teacher po kayo. Hirap talaga mag-teacher, Rando Clips. Mabuhay kayo sa mga teacher dyan. Flexible ka sa teacher, kaya kailangan talaga pag-teacher ka. Matalino ka sa lahat ng subject. Hindi ko pa masabi, Rando Clips. Pwede rin clockwise yan. Tangent. Tama. Tangent is equal to sine over cosine. Tama yung sinabi mo. Mark. Okay. Ano natin? Pwede susunod natin So, tangent data is equal to sine over cosine data. Tangent data is equal to sine over cosine data. Tama yung sinabi ni Mark. Paano pag sine? Okay, paano ang sine? Nakasulat na. Wrong. Tangent data is equal to sine data over cosecant data. Tama yung sinabi ni Mark. So, palapakan natin si Mark. Tangent data is equal to sine data over cosine data gamit ang clockwise direction. Para ka nagsasarado ng LPG. Ano siya? Parang umikot ng oras mo. Clockwise direction. Ikot na pakanan. Tangent data is equal to sine over cosine data. May nagtanong. Paano yung sine? Ito, sinulat ko na to. Pink butterfly. So, ito, sinulat ko na to. So, sine data is equal to cosine data over cotangent data. So, clockwise direction pa rin to. So, the same lang naman sa tangent. Kung ano yung sine, ito yung magkakatabi. Okay? Depende po sa direction.
Kung ano yung katabi ng sine, ito yung magiging sagot. So, ratio identities ang tawag yan. So, sine data is equal to cosine over cotangent data. Yan. Ang gets mo na. Cosine data is equal to cosine over cotangent data. Sine data is equal to cosine data over cotangent data. Ayun na yung formula. Hindi ko mahirapan. Okay? Clockwise direction po ito. Sige nga, susulatan ko nga yung paalala. Ito, clockwise po ito. CW stands for, ano ba tawag doon? Clockwise direction. Ito, cotangent data, counterclockwise direction. Yan, ninunod ko na kasi para di kayo mahirapan. Cosecant, counterclockwise din. Tangent data, sine, cosine, magkaiba ako, clockwise po ito. Okay? Wala na ba kayo tanong dyan? Okay. Ratio identities tayo guys ha. Ang accepted kasi simplified form ay sine at cosine kaya hindi yan minsan tanggap. Okay. Yun lang. Ang accepted kasi simplified form ay sine at cosine kaya hindi yan minsan tanggap. Yun lang. Depende sa ano nyo. Eh di naman kasi akong engineer student pag tatanungin nyo ako na hindi accepted yung mga hexagon. Kasi pinag-aaralan namin yung portrait kung ito yung pinaka-technique yan na yung mag-memorize. Baka siguro yung mga pagdedirect mas mahirap para sa inyo. Ano explain? Explain daw. So, ito, nawawala tangent data. Tangent data nawawala sa pamamagitan ng ratio identities. So, tangent data is equal to sine data over cosine data. Kung ano yung nakatapat, ito yung katabi, ito yung sagot nyo. So, ang direction niya will be the clockwise direction. Clockwise direction. So, ikot na pakanan. Para ka lang bubaks ng LPG, okay? So, tangent data is equal to, kung ano yung katabi, ito yung tamang sagot. So, clockwise ang direction niya. So, tangent data is equal to sine data over cosecant data. Clockwise direction lang yan, ha? Okay? Call nyo na lang po sa calcu. Wala akong calculator. Di ko naman alam ng calculator techniques about sa trigonometric identities, eh. Meron to the point, may nakalagay sa ano po yun, sa calculator ng mga trigonometric identities, pero hindi ko po alam ang technique yan. Cross multiply lang yan, algebraic manipulation. O sige po, try ko po, Mark. Hirap, ha? Bakit? Sige, try natin ng cross algebraic manipulation. Hirap naman to. Sine data. Bakit? Ayoko. Sige, try natin. Malapit na ako matapos, guys, eh. Ilang oras na ba, guys? 1 hour, 30 minutes na lang. Tatapusin na natin to. Meron pa tayong mga direct na formula. Sige, wait lang. Pag di-derive, ang hirap naman nun. Sino ba sa inyo may alam ng derive ng trigonometric identities? Baka naman siguro yung mga discussion about sa trigonometric identities, yung mga proof. Baka proof ba yun? Hello, MJ. Good morning po, Mark. Kasi pag inaano mo yung mga derive na formula, sige, screenshot natin. Wait lang. Wait lang. Morning po. Mag-drive? Ano to? Wala naman talaga pag-drive yan. So, yung mga nakakalam sa engineering, paki-explain na yun. Yung sine at cotangent sa una, multiply mo lang, pagpapalitan ng system lang yung sa kanan. Okay, sige po. After Mark? Yung, tapo mo na ito,
Sandali lang, wait lang ha. Multiply daw. Up ka dito, Mark. Panibagong lecture na naman to. Ay, nako, naka-private account si Mark. Yung sign at cosine sa una. Okay, sige, sige. Try natin. Sine and cotangent. Okay. Cotangent. Oh, sige, wait lang. Try ko. Sine, cotangent. Okay, sine. Subukan natin. Subukan yung request ni Mark. Sine, cross multiply daw eh. Sige, try natin. Cross multiply daw. So, ang nawawala, tama ba? Yung sine at cosine sa una, multiply mo lang. Pagpapalit lang sila ng position ng counter. Okay, tama po. Ano nakikita niya? Mark, patingin na. Example pa lang yung sine ha. Sine data is equal to cosine, cross multiply daw. Cosine. Ano to? Teka, cosine ka lang, cosine. Uy, ano yan? Tama daw? Tama ba ako, Mark? Ito, multiply mo yung sinabi mo. Sine data. Sine data muna. Hirap yata makagets. I-derive natin. Sine. Sine daw nawawala. Okay, divide versus by side. Okay, sine. Okay, sine. Tama ba? Nile-lecture ako ni Mark, ha? Hirap, ha? Okay. Ganda tama. Palapakan niyo si Mark. Oo nga. Hindi ko na nalaman. Di ko alam. Nablanko yung isipan ko. Matalino si Mark niya talaga. Alapakan natin si Mark. Tama. Tama yung sinabi mo, Mark. Oo nga, tama ka. Oo nga. Kung gusto niyo balik, tara yung trip niyo. At yung nakasulat, oo nga, tama ka, Mark. Try nga. Ay, yung mga marunong mag-direct ng par niyo, huwag kayo mag-memorize. Tama. Tama yung sinabi niyo. At hindi starting ni Mark, ha? Halos the same ng cotangent dito. Oo nga no, galing talaga ni Mark. Ito palapakan natin si Mark. Tama. Sige, try natin yung sinasabi mong... Wait lang. Cotangent. Trip natin, ito. Dito. Hindi natin makita. So, cotangent ha, cotangent. The same lang daw ang counterclockwise guys. Ito, cotangent. Cosine. Cross multiply daw, sabi daw ni Mark. So, magiging cosine theta sa cotangent. Wait lang, divide pag cosine nawawala. Cosine nawawala. So, divide cosine by... Nako, panibago na naman. Cotangent. Okay, gets ko na. Divide cosine by sine. Parang pares din. The same lang naman. Parang pares din, yan lang. Ayun nga. Pag mali, ulitin ko Mark,
tama ba ako? Parang design lang naman. Sine tsaka... Oh, design lang naman. Yun lang yan. Hindi na magagamit sa real life, kaya gano'n. Oh, tama yung sinabi ko. Parang design lang naman. Wait lang. Teka muna, Mark. Wait lang. Sign na nawawala. Sign. Tama ba ako? Tama ba ako, Mark? Parang the same lang naman. Okay. Kung tangent denominator. Sige, ulitin natin. Kung tangent denominator. Oh, wait lang. Okay, wait lang. Okay, tama. Buti tinulungan mo ko, Michael. Ang galing-galing. Palapakan natin si Michael Rodriguez. Okay, labas na. Nay, palabas mo nga to. Umay. Oh. Tama sinabi ni Mark. Ay, Michael Rodriguez pala. So, tama sinabi ni Rodriguez. So, ito. Kaya nagtataranta ako minsan. So, ito yung cotangent, yung ni-request ni Mark. So, cotangent tsaka sine. So, ginawa ko yung cosine data. So, ginawa ko cross multiply. So, cross multiply ko na. Cotangent data, sine data, makakatabi. So, pag sabi nga daw ni Mark, dapat denominator yung cotangent. So, ginawa ko na. So, ito na yun. So, sine data is equal to cosine data at cotangent data. So, palapakan natin si Michael at si Mark. Baka siguro engineer student to Ha? Ulit mo lang yung given mo Dapat cosecant over cotangent. Okay, wait lang. Ano ba talaga, Mark? ulit. Ito na yan. Wait lang. Maubos na ang time ko dito. Guys! Okay, tama na daw yan. Tama. So, screenshot niyo na lang guys Ngayon ko na nalaman yung mga ganito. Alam ko, hindi namin pinag-aaralan yung 4th year high school pa nga ako nun Ngayon ko na nalaman. So, salamat sa inyo, Mark and Michael. Thank you po. Ino-note ko po yan sa notebook ko. Sandiyan na, nakablanko talaga ako. Tama, apretada, magic 7 po. Ano ba? Ngayon ko nalalaman nablanko yung sa isipan ko i-check ko yung sa notebook ko. Okay, so ito na, tapos na natin yung ratio identities. Okay, ipata tayo. May tumawag. Next daw, MJ. May nag-guess. Sino may nag-guess? Si MJ. Hey, wala pa ako sa entrega, apretada. So, tanong mo na lang kay si Raul Susi. Siya yung expert talaga sa pagdating sa higher math. Wala pa akong entrega. So, yung mga ratio identities, yun na yun. So, pag-determinate na lang, mag-discard na lang kayo, mag-memorize. Okay. Ito, pag nawawala kasi ng mga, cotangent, mag-direct na lang po kayo. So, kailangan marunong na kayo mag-discard. Cotangent ang nawawala, so cotangent ang nawawala. So, what if mag-uumpisa kayo sa sine? Ito, pag sine ang ginagamit, pag-direct,
kapag hinahanap yung formula for the cotangent, ito na yun. Ito kayo mag-umpisa, then cross multiply lang. Kapag nawawala ang sin data, sa cotangent po kayo mag-umpisa. Sa cotangent kayo mag-umpisa, ito, cross multiply, tapos divide po sa square cotangent para maging denominator si cotangent. Ito na yan. Huwag na kayo maggaganyan ngayon basta magde-direct naman po kayo. Depende po yan sa guys. Ha? Best accountancy po ako, Michael. Nag-stop ako ng second year ng 2019. Pero love ko ang Michael Rodriguez. Kaya po ako nakapagturo ko ng live stream para may magawa ako. Nang gusto ko lang to yung matuto about sa Michael Rodriguez. Best accountancy po, Michael Rodriguez, hanggang second year high school, college po ako. Nag-stop ako ng 2019. Double angle formulas na. Ano yung double angles? Ayaw, sige, ano natin. Double angles formulas na. Nag-stop po ako, second year college na po ako, mga 2019 po. Yung sa baba naman po, anong formula yan? Ito, sin data is equal to cosine data over cotangent. Di ba yan yung sinabi nyo sa Michael Rodriguez? Double and half angles. Okay. Patignan na natin apritada. Ito yung pinakababa sa Michael. Sin data is equal to cosine over cotangent data. Parang design lang to. Design lang. Ay, parang ganun pala yung technique niya. Pag didirive lang pala. Ay, hindi ko alam po yan, Michael. Other identities naman, Mark. Sige po. Yung second at cosecant naman. Sige po. Paano? Paano ba? Nalilito kasi ako. Teka lang Mark. Wait lang. Cosecant daw. Okay. Sabi daw, second. Second data. Cosecant. May notes ako dito eh. Wait lang. Okay. So, subukan natin second. Di ba yung second na nawawala, Michael? Ay! Nawawala. So, ang second na nawawala, parang lang siya clockwise direction, Michael, if I wrong. So, base lang po sa YouTube, second data is equal to tangent data over second data. So, second data is equal to tangent data over sin data. Clockwise direction po yan, Michael What if second data? Hindi pa ako sigurado pag second data. So, tignan natin yung mga identities nito. Hirap na talaga ng mag-page yan. Baka yung second data pa ganun. So, cosecant data is ito clockwise direction. Ito counterclockwise kapag cosecant. Cosecant data is equal to cosecant data is equal to cotangent over cosine data. Cotangent over cosine data. Cotangent data over cosine data. Ano to? Counterclockwise direction. Michael. Tama naman. Parang pinaglaban yata. So, palapakan natin. Okay, pakinote na lang po. Parang inaamon yata ako, kaya ganun. Wait lang po, ilinaw ko yung sulat ko para hindi kasi maintindihan yung sulat ko eh. Ewan ko lang, depende po sa YouTube yan. Michael tsaka Mark. Napanood ko to sa YouTube eh. Kaya ako lang na lang. So, pakinote na lang po guys pag nawawala yung racial identities, okay? So, sunod naman to, Pythagorean identities. Mark, wait lang po Sa follow-up natin si Michael Rodriguez.
Mike Rodriguez, wala ka. So, kapatid na ba si Tom Rodriguez? Hindi, charot lang naman. Sige po, wait lang po. Second. Tama. Okay, kopyahin na lang guys ha. Natapos na natin yung racial identities. Kopyahin na lang po guys. Inom muna akong tubig. Wait lang po. Huli ko na yung tubig, siglit lang. Maguwaw na ako. Sunod naman yung Pythagorean identities diya, saya. Okay na ba guys? Yan na, mag 1 hour na. Mubos ang 1 hour natin. Pa-triangle lang patterns niyan. Okay po, Mark. Knowledge, yung Pythagorean identities. O, sige po. Tama, triangle po. Sige. Tignan natin yung oras, guys, ha? Para may magawa lang tayo ng mga derived formula. Okay, 1 hour and 32 minutes. So, babalikan ko kayo, guys, kasi puno na kasi yung mga ganito. Mark, okay, alis yung Mark and Michael, ha? Babalik mo na ako for the next live stream, okay? So, kopyahin mo na lang, guys. Screenshot nyo. Okay. So, dyan na yung susulat ko kasi malabo. So, babalik mo na guys for the next live streaming ha. Kasi punong-puno na talaga yung memory ko dyan sa TikTok. Okay, kung hindi kayo pinapayagan ng mga ganitong technique to, so mag-direct na lang po kayo, sabi ni Mike at si Michael. Okay? Kapag nawawala ang sign, ang target ko tangent, mag-direct na lang daw kayo, sabi ni Mike at si Michael. Okay? Ganun lang yan. Patuto kayo mag-direct. Kung ano yung nawawala, marunong kayo mag-discard yung mag-direct the formula. Okay? Sige, mag-out na ako for the next, for the next live streaming. Okay? Okay, alis dyan ha.